Well, ngayon pong umagang to, pag-usapan natin ang medyo kakaibang kalagayan ng isa po nating kapuso na si Nilda. Kasi balita ko, doktora, yung kanyang kondisyon daw, lumalaki yung kanyang tiyan, no? Kahit na hindi naman siya buntis. Correct, Connie. And negative ang kanyang pregnancy test at lagi naman siyang umiinom ng contraceptive pills. Kaya very interesting talaga to find out kung ano ba talaga ang sanhi nitong paglaki ng kanyang tiyan. Hindi lang interesting at talagang kailangan nating malaman kung ano bang medical condition na meron siya. Yes, and more importantly, dapat natin talagang maagapan kung ano man yung dapat nating agapan. Dahil baka naman na may mas malala pang maaring mangyari kung hindi natin ito talaga bibigyan ng pansin. Kaya naman, tunghayan po natin ang kwento sa atin ngayong umaga ni Nilda. Ang 33-year-old na si Nilda, hirap nang makapili ng kanyang isusuot. Masikip na raw kasi ang kanyang mga damit. Hindi naman daw dahil tumaba siya, kundi dahil lumaki raw ang kanyang tiyan na hindi niya alam ang dahilan. Natatakot po ako. Bakit malaki yung tiyan ko? Di naman po akong buntis. Doon po ako natatakot. Tapos sabi ko, ano ba yan? Malaki yung tiyan ko, tapos di naman ako buntis. Pebrero nitong taon nang mapansin ni Nilda ang biglang paglaki ng kanyang tiyan. Unang pumasok sa isip niya na baka siya'y nagdadalang tao kahit na regular naman daw ang kanyang iniinom na contraceptive pills. Kahit nga po yung mga kapitbahay namin ko sa inaano ko, ba't malaki na yung tiyan mo? Kaba, ginagano nila ako. Tatanong nila ako. Para makasiguro, halos buwan-buwan kung siya ay mag-pregnancy test. Negatibo naman daw lagi ang resulta. Sa isang buwan po, dalawang beses po ako hanggang sato nagpipiti para lang malaman po. Talagang buntis ako. Kasabay ng paglaki ng kanyang tiyan, naglabasan ang iba pang mga sintomas. Madalas daw kumirot ang kanyang tiyan, pati na rin ang kanyang likuran. Lagi po siya masakit. Ngayon nga po, pag paningilakad-lakad ko, mas makirot po siya. Yung apektado na po ngayon dito, kung hindi ko na may balakang po. Tumigil na lang muna ako para kahit paano, tumigil yung sakit. Hindi na lang ako nag-ano ng gamot kasi hindi ko rin naman alam kung anong gamot po yung iniinom. Sa mga sintomas na ito, hindi naman daw maisip ni Nilda kung may koneksyon din ang irregular menstruation na nararanasan niya. Kwento niya, dalaga pa lang ay nakakaranas na siya ng hindi normal na pagreregla. February po, hindi ako nagkaroon. Mag-uubos na, wala pa. Tapos nagkaroon ako ng itong July na, lang po, putak-putak lang. Sa isang buwan hindi ako magkakaroon, sa isang buwan na ulit. Itong taon na po, yun na po yung lumala na kasama na yung lumaki ng tiyan ko, lagi masakit. Minabuti na rin ni Nilda na magpatingin na sa doktor dahil nababahala na siya sa kanyang kondisyon. Nagpatika po ako noong July 5. Sabi ko sa kanang doktor, kailangan ko na mag-ultrasound, hindi daw ako bibigyan ng gamot hanggat hindi daw po nalalaman kung ano daw po yung kondisyon ko. Pilitan po ako manghingi ng tulong dahil wala nga po kami. Para makasunod si Nilda sa payo ng kanyang doktor, nagpatulong siya sa amin para makapag-transvaginal ultrasound. Tanggapin ko na rin po kung ano naman po yung resulta. Ang importante po, malaman ko po kung ano pong meron. Kailan ka huling regla? Hindi ka na nagkaroon ng February. Diin ko lang pakidiin nga yun dito. Ayan. Para malinawan sa maaaring sakit nga ni Nilda, inilapit namin siya sa OB-gynecologist at Pinoy MD co-host natin na si Dr. Raul Quillamor. Una muna niyang kinausap si Nilda tungkol sa mga sintomas na kanyang nararamdaman. Lumalaki siya, may relasyon ba sa pagkain mo o kinakabagan ka ba madalas? Hindi naman po do. Hindi mo naman inakala na buntis ka. Lagi po ako nagpipiti po para sigurado. Negative naman. Opo. Base sa resulta ng transvaginal ultrasound ni Nilda, Ang result ng transvaginal ultrasound ni Mami Nilda ay normal naman. Walang problema sa kanyang reproductive organs. So hindi ito ang dahilan ng kanyang nararamdaman na parang lumalaki yung tiyan niya, may sumasakit sa bandang puso niya o humapdi yung kanyang sikmuran. mayroon namang nakita na maliit na cyst o bukol sa kanang ovaryo ni Nilda. Ang tawag raw rito, physiologic cyst.
Paglilinaw ni Dr. Q, hindi ito delikado at maaari ring mawala sa pagtagal. Hindi rin ito ang dahilan ng paglaki ng kanyang tiyan. Ang physiologic cyst na nakita sa ultrasound ni Mami Nilda ay walang problema to kasi normal lang yan, no? Maraming mga ganyan na nakitang ganyang klaseng cyst. No? So, pusa na lang siyang nawawala, and this is because of some hormonal changes sa katawan ng isang babae. So, that's nothing to worry about. Paliwanag din ni Doc, ang nararanasang amenorrhea o irregular na menstruation ni Nilda ay maaring dahil sa pagpapabreastfeed niya sa kanyang bunsong anak. Sa complete breastfeeding kasi pwedeng mawawalan muna siya ng regla for a while o di kaya reglahin siya o after 6 months na completely breastfeeding, after 6 months kakaroon siya ng menses. Payo ni Doc, kailangan pang sumailalim ni Nilda sa iba pang mga pagsusuri para malaman kung ano nga ba ang dahilan ng biglaang paglaki ng kanyang tiyan. Maganda siguro ito kay Mami Nilda, kailangan ng urinalysis kapag check natin kung ang kanyang ihi ba ay may infection o wala. O di kaya kailangan din siguro matingnan si Mami Nilda ng internist, lalo na ng gastroenterologist para masuri o ma-evaluate yung kanyang gastrointestinal tract. Ano nga kaya ang totoong kondisyon ni Nilda? Bakit patuloy na lumalaki at sumasakit ang kanyang tiyan gayong hindi naman siya buntis? Samahan natin siya sa paghahanap ng kasagutan sa kanyang mga tanong. Bukas po ang ating programa sa mga nais na tumulong kay Nilda.